May paragraph title po siya na ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Hindi 7 beses, kundi 70 ulit at 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad ng nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niya magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon, babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya pinatawad siya sa kanyang mga pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinyakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nang makaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang mabayaran ng buo ang kanyang mga utang. Gayon din ang gagawin ng inyong ng aking ama na nasa langit kung hindi nyo taos-pusong patatawarin ang inyong mga kapatid. Tayo po ay makakaupo. So, huling linggo ng September, ang pag-uusapan natin, pagpapatawad. Madali ba o mahirap ang magpatawad? Ayan. Ano ba yung napapaloob sa sakit, bakit mahirap patawarin? No? Sino rito ang nasaktan na? Yes, wala. Wala nataas ang kamay. Lahat tayo. Yung bang nakasakit sa atin, nakakapanakit pa rin hanggang ngayon? Yun yung pag-uusapan natin. So, ang sabi ng Panginoon sa verse 32, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Di ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Yan. Mga kapatid, ito pong Matthew 18, para maintindihan po natin yung konteksto ng binabanggit ng Panginoon sa pagpapatawad, napakaganda po ng series nito pag binasa nyo po. Una ay nagsimula po ang chapter na to sa isang tanong. Na ang tanong ay, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? No? Tapos ang huling tanong ay, ilang beses ako magpapatawad? Si Pedro, anong koneksyon ng kaharian ng langit, dakila sa kaharian ng langit, at sa question ni Peter na ilang beses magpapatawad? So, makikita natin, sa mga ito, makikita natin, unang-una, tinanong ng alagad, sino po ang pinakadakila? Tapos, sa halip na sabihin ng Panginoon, sumagot siya, tumawag siya ng bata. At ang naging sagot ng Panginoon ay malibang kayo ay maging asal ng bata, katulad ng bata, hindi kayo paghaharian ng kaharian ng Diyos. Yun ang sinambit ng Panginoon. At pagkatapos, para proteksyon sa mga batang ito, sa susunod na mga verses ay naandun po yung dapat daw ay huwag hayaang matisod ang mga maliliit na to. So yan, nakikita nyo ba yung series niyan? Yung pagharap sa tukso at saka yung huwag daw pong magiging sanhi ng pagkatisod. Kasi ang sabi diyan, kung kayo'y magiging sanhi ng pagkatitisod na maliliit na ito, mabuti pang lagyan kayo ng gilingang bato sa leeg at itapon sa gitna ng dagat. Ganun ang sabi ng Panginoon, ano? Kasi napaka-precious po yung sinasabi dito ng mga bata na binabanggit ng Panginoon. Tapos sa kanya, ikinonect doon sa nawawalang tupa.
Nang nawawalang tupa, ito po yung mga naliligaw na minsan ay natitisod niya, na minsan ay hindi matanggap kung ano nangyayari sa kanyang buhay, or minsan may mga pangyayari sa buhay na hindi niya kayang i-handle or mapaglaw, kaya naliligaw siya. Pero sabi ng Panginoon, hahanapin niya yon, iiwan ng 99 at hahanapin ang nag-iisang naliligaw. Sapagkat yun namang 99 ay hindi naman naliligaw. Sa kanya, sinabi doon na kung sakaling magkakasala ka sa kapatid, eto ang proseso. Go, sabi niya, puntahan mo siya, sabihin mo sa kanya ang kanyang fault. At kung siya'y makikinig sa'yo, na-gain mo ang iyong kapatid. Kung hindi, magsama pa ka ng dalawang testigo. At kung makikinig siya, na-gain niyo ang inyong kapatid. Kung hindi pa rin daw siya makikinig, magsama pa ng mga ilang membro. At pag hindi pa rin, dalahin na sa church at gagawa ng hakbang. Tapos sabi ng Panginoon, kung ano pinagkasundoan sa langit, pagkakasundoan sa lupa. Remember, that is ang context po nun tungkol sa discipline. It will be honor doon sa langit. And then, saka pumasok po dito sa talinghaga ng lingkod na di marunong magpatawad. So, ang title po na aking ay Forgiven to Forgive. Pinatawad para magpatawad. Yan po talaga yung context niyan. So, ano po yung gusto natin? Ang salitang forgive po, sa Greek word, ito po ay tinatawag na aptien o apemi. Sorry. Ayan. Apemi ang tawag diyan na ang ibig sabihin ay let go. Kanta ni let it go, let it go. Let go. Yan ang ibig sabihin po ng forgive, let go. To hold something against another is unforgiving, is to let it go, is to forgive. Pag hindi nyo nile-let go, hindi kayo nagpapatawad. Pero pag nag-let go kayo, nagpapatawad kayo. Kasi ang meaning po ng Greek word na forgive is let go. Let it go. Bitawan. Sa isang salita, bitawan. Huwag nang i-hold. Yun ang sabi doon sa salitang forgiveness. Now, sabi nito ng Panginoon sa Matthew 8, 1-4, babasahin ko po. At that time, the disciple came to Jesus. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Tinanong, who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children. Dalawa yon, you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself is like a child is the greatest in the kingdom of heaven. Nakikita nyo na yung direksyon ng sinasabi ng Panginoon leading doon sa forgiveness? Nakikita nyo na. So, diyan sinimulan kasi ang tanong ni Peter, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid? 7 beses po ba? Sa time po ng mga Panginoon, napaka-significant ang 7 numbers. Yan po ay para sa kanila is a complete number. Parang kasi ang 7 ay doon natapos yung creation at nagpahinga ang Diyos. Ganon ang concept nila. So, kumbaga, ano ba yung initial steps para sa daan ng pagpapatawad? Yan. Ano ba yung mga initial na hakbang para sa daan ng forgiveness? No, yan po yung pag-uusapan natin. Because lahat ako naniniwala, lahat tayo pinatawad na ng Diyos dito. Amen ba? Amen. So ano yung daan patungo naman sa pagpapatawad? Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, ito po ay isinulat nga po ng mga naunang manunulat, pero sila naman po ay pinuspos ng iyong espiritu upang maunawaan ang iyong mensahe at ang iyong mga salita. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, hinihingi ko po ang kapuspusan na sumaamin para ipaunawa ang mga mensahe na napapaloob sa mga panunulat na ito upang sa gayon kung paano po ito nagkaroon ng impact sa buhay po ng mga nauna sa amin na nagbasa at pinaunawa po ninyo, ay magkaroon din po at mag-lead sa amin sa pagbabago ng aming pag-iisip,
pagbabago ng mga prinsipyo, at matuto kami magpatawad kahit gaano kasakit ang aming naranasan. Salamat po Diyos at salamat sa Banal na Espiritong tutulong sa amin sa pangunawang ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So, ang daan sa pagpapatawad, there is a manner of forgiving others. Number 1, be like a child. Sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay, unless you turn and be like children, you cannot enter the kingdom of God. Be like a child. Truly I say to you, unless you turn and become like children, you can never enter the kingdom of God. Ano ibig sabihin yan? Yung bang adult, sino mong kausap ng Panginoon? Mga alagad. Ang tatanda na nila, katulad natin, maliban na sa ibang mga kabataan dito. Pero bakit? Paano ba ibig sabihin ng turning like a child? Turn like a child. No? Mag-akto o kumilos sa parang bata. Ang bata po kasi ay innocent pagdating doon sa kanyang pag-iisip. Lahat tayo naging bata. At lahat tayo may nakaaway na ng bata pa. Tama ba? Alam niyo, ang bata na nag-aaway, pagkatapos nila mag-away, mamaya naghahabulan na uli. Naglalaro na uli. Yung pangyayari, ang dali nilang nalilimot, ang dali nilang tinatalikuran kasi hindi nila inaano sa kalooban nila. So, ano ibig sabihin noon? At saka ang bata ay madaling maniniwala ang mga bata. No? So, sa pagtuturo ng Panginoon, actually may mga nauna ng mga tanong dyan eh. Sino po ba ang uupo? May nanay na lumapit sa Panginoon. Master, pag magnahari na po, pwede po bang i-request yung aking 2 anak ay paupuin niyo sa isa sa kanan, isa sa kaliwa? Di ba? May ganoon. So, sabi ng Panginoon, hindi nyo naiintindihan ang hinihingi ninyo. Hindi nyo nauunawaan. At kahit sina Peter, nung huhugasan ng paa, sabi ni Peter, wag po, hindi nyo po ako, Peter, hindi mo naiintindihan ang gagawin ko ngayon, pero later on maintindihan mo. At kung hindi ko hugasan ng paa mo, wala kang connection sa akin. So parang ganoon. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Leading to forgiveness. Act like a child. Be like a child. Ang bata po hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Lalo na po yung mga batang maliliit. Yung mga, sabi natin, nasa edad na 6, 7, mga ganyan. Pag sila nagkasakitan, iiyak, magsusumbong kay nanay, ang nanay ang nag-away, 10 taon na naalala pa, matatanda na yung mga bata, naalala pa yung pag-aaway ng mga anak. Samantalang yung bata ay naging close friend, best friend. Pakita natin. No? Matthew 18:5-6. Whoever receives one such child in my name receives me. Whoever causes one of these little one who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea. Mapapansin ninyo, yung nakagagawa sa atin minsan ng kasalanan, hindi pa sila mature na Christian. Tama ba? At kung hindi natin ibibigay pagpapatawad, natitiso din sila. Sino ngayon may kasalanan? Tayo. Sabi diyan, mabuti palagyan ka ng gilingang bato sa leeg, itapon sa gitna ng dagat, kaysa magkasala ang maliliit na mga ito. Mapapansin natin, leading doon, no? At inunti-unti ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, mapapansin natin diyan, hanggang doon sa kapag may isang nagkasalang kapatid, ito mga hakbang na dapat mong gawin, wag mo agad siyang hatulan. Diba? Wag mo agad siyang talikuran. Wag mo agad siyang ganito, ganyan, kundi may prosesong itinuturo ang Panginoon. Kung sakaling nagmamatigas siya, doon pa lang pupunta at maglilid sa isang pagpapasya na kailangan ang konsensus ng iba. No? Then, pangalawa ay receive others as a child. Tanggapin natin ang isang bata, parang isang bata. Tanda natin, ang isang bata, ulitin natin, hindi pa ganap ang pag-iisip. Hindi pa kayang mag-handle ng responsibility. Ang isang bata po ay madaling maniwala, kaya pag tinuruan nyo sila ng mali, yun ang dadalhin niya hanggang sa paglaki niya. Tanggapin natin ang isang bata. Ngayon, kung sakali daw na may tao
na maligaw, magkamali. Bawa, nakagawa rin sa atin ng pagkakamali. Anong gagawin? Sabi ng Panginoon, if a man has 100 sheep and one of them wanders away, what will he do? Won't he leave the 99 others on the hills to go out to search for the one that is lost? No? One of them wanders away, hahanapin niya ang isang nawawalang yun, iiwan ng 99. Bakit? Because God is really searching for those who wanders away. Minsan, may mga tao nakakagawa sa atin ng pagkakamali, hindi na natin hinahanap. Hayaan mo siya. May kasalanan siya sa akin, dapat siya magtago. Huwag siya magpapakita sa akin. Mga ganon. Pero hindi makita natin, inutusan pa ng Panginoon. Kung may makagagawa ng mali sa iyo, sabi ng Panginoon, puntahan mo siya. Imagine, siya na ngayon nakagawa ng kasalanan, ikaw palalapit sa kanya. Madali bang gawin yun? Tapos pagpunta mo sa kanya, sasabihin mo yung mali niya. Hindi mo siya i-judge, kundi ipo-point out mo kung ano yung naging pagkakasala niya sa iyo. At kung makikinig daw siya, well, good. Kasi mawiwin mo yung kapatid mo. Kung hindi, then another hakbang ang kasunod. Ano makikita natin dito? Totoo po na ang magiging grounds natin ng pagpapatawad para maintindihan natin, tayo po ay tumanggap ng pagpapatawad. Amen. Remember, bakit sinabi ng Panginoon, hindi 7 beses? Bakit 77 beses? Kumbaga sa kanila, eternal yon, forever yon habang nabubuhay ka. Paano kung paulit-ulit? Paulit-ulit mo din patatawarin? Paano ba ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Mamaya titingnan natin. Ano bang kailangan nating maintindihan? Bakit sinasabi ng Panginoon 70 times 7? Pwede bang isa na lang? At pag umulit pa, tama na. Pag pangatlo, babatukan ko na yan. Sisipain ko na, mga ganun. Sorry, pag sa gamit ng word, Hindi, wala na siyang connection sa akin, ganun. Pero hindi, ang teaching ng Lord, napakataas ng antas. 70 times 7. 490 times. Why? Bakit yun ang gusto ng Panginoon? Because gusto niya maging compassionate din tayo. Because God is a compassionate God. Remember the parable. Ang utang po pala niya doon, 10 talents. 1,000 talent. Nung pinag-aralan ko po, ang talent po ay hindi po talentong utak o galing. Yun po ay bags of gold na ang laman po noon, 2 to 3 kilos of gold, ang isang talent. So kung ang utang niya ay 10,000 talent, napakalaking halaga yon. Kaya milyon-milyon ang utang niya. Anong ginawa? Nagmakaawa siya, lumuhod siya sa kanyang king. At right then and then, because the king has compassion on that servant, sabi niya, okay, pinapatawad ko na ang iyong pagkakautang. Wala ka ng utang sa akin. Canceled na ang milyon-milyong utang. Di ba lulundag ka sa tuwa? Tama. Masayang-masaya ka kasi milyon-milyon yon. Dapat sana ang kabayaran, ikaw, ang anak niya, at saka yung kayamanan niya, mga resource sa asawa niya, ikukulong o gagawing alipin at hindi sila makakaalis sa pagkaalipin o magpakakulong hanggat di nababayaran ang single cent. Pero ang sabi ng hari, pinapatawad na kita. Actually, nung tiningnan ko po yung term, canceled yung debt. Kinancel yung pagkakautang. Di ba dapat matuwa siya? Then pagkakita niya yung may utang sa kanyang 500 pesos, anong ginawa niya? Sinakal. Tapos tinawag ang guard, ikulong niyo yan, hindi marunong magbayad sa kanyang utang. Ay, galit na galit yung hari. Bumalik sa kanya lahat. Ano ang makikita natin doon sa kwento na to? Pag hindi ka magpapatawad, ikaw din ang mahihirapan. No, God is a compassionate God. Nagkaroon siya ng compassion sa atin, nahabag siya sa atin.
kaya pinatawad ang milyon-milyon nating utang. Tapos ngayon, nakagawa lang ng hindi ka nabati ng iyong na-snub ka lang, na-deadma ka lang, inaway mo na, hindi mo na sa binabati buong isang linggo, at ayaw mo nang patawarin dahil di ka napansin. Sino magsasuffer? Ikaw. Hindi yung taong yun. Matthew 18:21-34, pinatawad kita sa utang mo, sabi ng salita ng Diyos. At nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin nahabag sa kapwa mo? Yun ang sabi ng hari. At, okay, in English lang. So, isa pang katangian ng hari is, this king is full of mercy, full of love. So, kung yung katangian na yon ay ibinigay sa atin dahil tayo'y pinatawad sa milyon-milyon nating utang, dapat yun din ang ibibigay natin sa iba. Tama ba? Kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, yun din ang ibabahagi natin sa iba. Kaya nagalit ang hari. Bakit? Ang liit-liit lang na pagkakautang. Nahabag ako sa iyo, dapat nahabag ka rin sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yon. Ngayon, ano nangyari? Siya ngayon ay binilanggo. At hindi siya makalalaya hanggat di niya nababayaran ng pagkakautang na yon. Ngayon, ano meron doon? Bakit binanggit yung act like a child? Dalawa po yun eh. Una, tayo mag-act like a child. Ano ibig sabihin? Meron po tayong humility at may willingness na humingi ng tawad kung tayo nagkakasala. Pangalawa, accept a child. Ibig sabihin, matuto rin natin tanggapin ang ating mga kapatid ay hindi pa ganun kaganap para siya ay hindi makagawa, para siya ay makagawa ng pagkakamali. Hindi pa sa ganun ka-mature, kaya nagagawa niya mga bagay na yan. Hindi pa sa ganun kalalim sa pananampalataya, kaya nakakagawa siya ng mga bagay ito na nakakasakit sa atin. Or baka hindi pa nga siya Kristiyano. Di ba? So kung sila po hindi natin patatawarin, ang balik lahat-lahat sa atin. Hindi doon sa taong yon. Mamaya pag-usapan natin. Now, and then, what matters that it is also commanded by the Lord. Tinanong ni Peter, ilang beses ko bupang patatawarin? Maganda naman yung intention ni Peter kasi sabi niya, patatawarin niya. Kaya lang, Lord, may limit yung pagpapatawad ko. Pero sa Lord, wala. 70 times 7. Bakit? Ano po ba ang ibig sabihin? Every time na may lalapit sa atin o lalapitan natin ng tao para sa pagpapatawad, nagkaroon po ng reconciliation. Tama. Naglilid po sa reconciliation ng pagpapatawad. Unang-una, hindi man doon sa tao, pero ikaw sa sarili mo, you are reconciled to yourself. Mamaya titingnan natin, no? If your brother sins against you, Matthew 18:15, ano sabi diyan? Yung naka-yellow, yung naka-highlight. Go and tell him his fault between you and him alone. If he listen to you, you have gained your brother. Pansinin ninyo, ano madalas kapag tayo nasaktan? Tayo ba ang pumupunta sa tao o iniintay natin pumunta sa atin? Alin ang tama, ang nangyayari? Iniintay nating lumapit sila sa atin. Sa palagay nyo lalapit? Hindi. Kaya ang utos ng Panginoon, ikaw ang pumunta, sabihin mo sa kanyang mali. At pag nakinig sa tumingin tawad, nagkasundo na kayo. Mahirap gawin, di ba? Ikaw ang pupunta, ikaw na nga nasaktan. Ay, ako nasaktan, dapat ako puntahan niya. Siya nagkasala sa akin. Makikita nyo? Go and tell him. What kind of attitude is this? A childlike attitude. Pansinin niyo ang bata. Oy, bakit mo ako inaway? Di ba? Siya lumapit. Naway mo ko. Kinuha mo laruan ko. Ayan, mga ganun mga bata, di ba? After that, magkakasundo na sila. Maglalaro na o pinapahiram na niya ang laruan niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless you turn and act like a child, you cannot do this.
You cannot go and tell his fault. Kung hindi isip bata tayo pagdating dito, wag sa ibang bagay isip bata ha. Dito lang po sa mga matters na to. Hindi natin gagawin lumapit kapag tayo ang nagawa ng mali. Iniintay nating lapitan tayo, pero ang nakakasakit, hindi sila lumalapit sa atin. Kaya lalo tayo nasasaktan. Tapos nakikita mo, saya-saya ng buhay niya. Ikaw nagmumukmok sa gilid. Eh di lapitan mo na, oy, ang saya-saya mo, hindi mo ba alam, nasaktan ako? Yan, ganon. Di ba? Ay di para lumungkot din siya. Hindi lang ikaw ang nalulungkot mag-isa. Kain ng kain, ang sarap-sarap ng kain. Tapos ikaw naman, di makakain, dahil niisip mo yung nangyari sa inyo. Eh di puntan mo, pwede bang sumalo? Magsalo tayo. Sarap-sarap ng kain mo dyan, ako hindi makakain. Hindi mo ako pinapatulog. Yan, ganyan. Puntahan. Go. And tell him his fault. Madali ba to? Ang hirap po eh. Kaya ang unang sinabi ng Panginoon, unless you turn and act like a child, you cannot enter the kingdom of God. Mukha na ba tayong bata? Tingnan niyo yung katabi niya, mukha bang bata? Di ba? Mukhang bata. Lalo na ng mga nagbe-birthday ngayon, mukhang bata yon. Ito po, sabi ng isang si Miroslav Volf, di ko alam ano yan, Volf, to forgive is to condemn the fault, but to spare the doer. It is just like, God loves sinner, He hates sin. Condemn mo yung mali, pero spare mo yung doer. Ibig sabihin, spare, huwag mo idamay. Huwag mo idamay doon sa kanyang nagawa. Kasi nga, ulitin ko, accept him like a child. Nakuha nyo? Kasi baka hindi pa sapat ang kanyang kaisipan na mature na kaya niya nagawa yun kasi kulang yung kanyang pangunawa. Para siyang bata. Nakuha nyo ba ibig sabihin? Ano sinasabi ng Panginoon? Dalawa, be like a child, accept him like a child. Para matuto tayo sa pagpapatawad. So ano maglilid doon sa pagpunta? Pag pinuntahan mo, siyempre, reconciliation is carried through forgiveness. Ang pagkakasundo ay nadadala sa pamamagitan ng pagpapatawad. O, hindi ko pa binabanggit yung 70 times 7, kasi mamaya na para pinag-iisipan ko pa, ano ba yung 70 times 7 na to? Para ang hirap naman yata. Ang sakit sa kalooban. Yan. Alam niyo po, bakit 70 times 7? Una, hindi po sinabi doon na repeated yung ginagawang mali. Hello? 1 times 1 is 1. 1 plus 1, 2. Ang ibig sabihin, kapag paulit-ulit yung ginagawa, hayaan mo na siya doon. Nakuha niyo ibig sabihin. Pero pag nakagawa ulit siya ng isang pagkakamali, patawarin mo siya. Naintindihan niyo ibig sabihin, ipuntos ko? Ha? Kaya nga sabi doon ng Panginoon, pag ayaw makinig sa'yo, magsama ka pa ng 2 testigo. Pag ayaw pa rin makinig sa'yo, magsama ka ng, pag ayaw pa, dali mo na sa congregation at gumawa kayo ng desisyon. Kasi paulit-ulit yung kanyang ginagawang pagkakamali. Nakuha niyo ibig sabihin. Pero kaya kasi ko, 1 times 1 is 1. Ngayon, kung bawa, eto, nagawa niya, tapos nagsisi siya, may nagawa uli, patawarin mo uli. Yun ang sabi ng Panginoon. Nakukuha ba natin? Naintindihan natin? Kaya nga, 70 times 7, napakabigat naman. Sabi ng isang manunulat, Dr. Rosemary Birch, ay naandito pa rin ako kay Bol. Sabi ni Dr. Rosemary Birch, physical wounds heal quickly, but our psychological injuries tend to fester with the passage of time unless they are immediately treated with the antiseptic of forgiveness prescribed by Christ the healer. Talaga matagal mag-heal yung sakit sa atin. Ang hirap, it takes time. Pero it must be
immediately treated with the antiseptic of forgiveness. Sana itong lalaking may milyong utang, naisip niya na ang laki ng pinatawad sa kanya. Tapos eto may utang na maliit. O sige, canceled na rin ang utang mo kasi kung tutuusin, napakaliit lang yan kumpara sa aking pagkakautang na pinatawad ng hari. Dapat ganon, di ba? Pero hindi eh. Sinakal niya at pinakulong. Kasi hindi siya na-treat ng antiseptic of forgiveness na meron kay Christ. So we must be treated with that antiseptic of Christ's forgiveness. Na tayo po, ang dami nating kasalanan, dami nating pagkakautang, pinatawad tayo ng Diyos. Tapos maliit lang yung nagawa sa atin ng kapatid natin, feeling natin, buong mundo nang ibinagsak sa atin. Go and tell him his fault. Let us look at the proactive forgiveness. Ano ba itong proactive forgiveness? Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 12, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. When we pray this, ang unang desisyon natin, patawarin ng kapwa, saka tayo humingi ng tawad sa Diyos. Yan po yung logic niyan. Yan yung idea. Before you go to God and ask for your forgiveness, offer first forgiveness to those who hurt you. Kaya siya proactive. No? Because ito po yung findings. Forgiveness is a gift to yourself. It's not a gift that you are given to those who hurt you, but it is a gift to yourself. Regalo nyo po sa inyong sarili ang pagpapatawad, hindi sa taong nagkakasala sa inyo. Bakit po? Pag natuto kayong magpatawad, you act like a child and accept person like a child, nang mamature ang isip mo, panatag ang loob mo. Makakatulog ka ng maayos, makakakain ka ng masarap, pag nakita mo siyang masaya, natutuwa ka rin. Pero pag hindi ka nagpapatawad, umiiyak ka sa sulok habang siya ay nagsasaya. At ang sabi po ng isang quotation, when you release the wrongdoer from wrong, you cut a malignant tumor out of your inner life. Pag daw pinapatawad mong isang tao, meron kang tinatanggal na tumor sa iyong buhay. Remember, ang tumor ay naglilid sa kamatayan. Tama, nagiging cancerous po yan. You set a prisoner free, but you discover that the real prisoner is yourself, according to Mary Perlan. Tingnan niyo yung ano niya. Kaya, ang pagpapatawad, regalo sa sarili. Ikaw ang matatahimik. Ikaw ang magiging maligaya. Ikaw ang makakain ng masarap. Ikaw ang makakangiti sa taong yaon kahit hindi niya tinatanggap ang pagpapatawad mo. Ikaw ang hahaba ang buhay. So, tanggapin natin ang regalong ito na ibigay natin sa sarili natin. Ang pagpapatawad. Forgiveness is a gift to yourself. Mark 11:25 says, and whenever you stand praying, bago daw kayo mananalangin, di ba binanggit ko na to kanina, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, with who is in heaven, may forgive your trespasses. Forgive if you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive your trespasses. Tandaan po natin, ang binabanggit ditong trespasses is yung daily act of sinning. It's not the one na related doon sa pinatawad sa atin nung tanggapin natin si Kristo. Okay natin? Kasi yun po ay past salvation. We are already justified before the Father
through Christ's forgiveness. Pero nasa present form tayo ng salvation, yung sanctification, kaya nagkakasala pa rin tayo. Tama? Ito po ang sinasabi dito, yung present form of salvation. Na tayo ay patatawarin din ng Panginoon sa ating mga pagkakasala kung pinapatawad natin ang ating kapwa. Sinong masaya sa pinag-uusapan natin? Sino ang nagbe-benefit? Sino ang nagiging masaya sa pinag-uusapan natin? Tayo na natututong magpatawad. Kasi regalo po talaga natin sa sarili ang pagpapatawad. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon dito, pag binanggit po natin yung chapter 18, ganun pa rin po eh. No? Sabi diyan, wag daw hahamakin ng maliliit na to, etc., etc. Okay? Sabi ng isang quotation, na nakita ko rin, forgiveness is ultimately about choosing to offer ourselves love and with it, freedom. Kung mahal natin ang ating sarili, wag nating saktan. Kung mahal natin ang ating sarili, wag nating pagurin sa pag-iisip ng mga bagay na wala na tayong kontrol, katulad ng nakaraan. You can never change the past, but you have a chance to change today and forward. Tama? So, offer yourselves love by forgiving others. Let go. Let it go. Let it go. Tararatat. Kanta ni sino yan? Sa Frozen. Kasi yung heart niya frozen na. Dapat tunawin at let it go na. Tayo din, madalas frozen na yung puso natin, pusong bato. Diba sabi ng Panginoon, actually is it in Joel, I think? O Joel, Jeremiah, na darating ang panahon na magkakaroon ng New David, at ang New David na to, babaguhin niya ang pusong bato mula sa pusong laman, papunta sa pusong laman. At nagkaroon ng vision na dry bones, tapos nagkaroon ng laman, naging tao. Ano ibig sabihin noon? Tayo po ang puso natin sa totoo lang ay naging matigas dahil sa mga pangyayari sa buhay. Nagkaroon ng kalyo dahil sa mga taong nanakit sa atin ng patul. Alam niyo kung bakit nasasaktan pa tayo ng mga taong nanakit sa atin na matagal ng panahon? Kasi pinapatira pa natin siya sa ating nakaraan. Pinapatira pa nila pinapatira natin sila sa kasalukuyan bagaman sila matagal nang wala dahil sa nakaraan. Nahihirapan tayo. Kaya, kung gusto natin, sabi ng Panginoon, love yourself and love others. Loving yourself is letting go yung mga nakapagbibigay ng hirap sa'yo dahil ginawa ng isang tao sa'yo. Na ngayon ay patuloy lang nagpapahirap kahit tapos na siya. Kaya, let it go. Forgive. Tawarin natin. Dahil ang pagpapatawad po ay regalo natin sa ating sarili. Tumatanggap po tayo ng pagpapatawad kapag we receive God's forgiveness by forgiving others. Kaya kung hindi natin kayang patawarin ng iba, alam niyo nangyayari? Katulad tayo sa parable, nakakulong tayo. Sa past, nakakulong tayo sa kalungkutan, nakakulong tayo sa sakit, nakakulong tayo sa galit. Yun ang kulungan na hindi tayo makalaya-laya. Pero when we release forgiveness, nakalabas tayo sa kulungang yon
at malaya tayong nakakalakad. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, if you do not forgive them, ganito rin ang gagawin ng Ama sa inyo. Kapag hindi kayo nagpapatawad, ikukulong din kayo. Saan? Sa kulungan ng kalungkutan, kulungan ng pagkagalit, kulungan ng pagkalungkot, at walang direksyon na hinaharap sa buhay. Dahil ang tinitingnan mo ay ang nakasakit sa'yo. Hindi na nga niya alam na nakasakit, namatay na nga siya eh. Minsan tatay na patay na, hindi pa mapatawad-tawad ng anak. Wala na nga sila sa mundo. Nakakasakit pa sa inyo. Wag na. I-release nyo na yon. Kasi hindi po kayo makakapagpatuloy sa buhay ng masaya pag may humihila sa inyo pabalik. I-release na natin at tatanggapin natin yung ang ulitin ko, ang forgiveness na binabanggit po dito is the trespasses that we are doing daily. Kasi pinatawad na po tayo sa mga pagkakasala natin nung mamatay si Kristo at manampalataya sa Kanya. Pero patuloy pa rin tayo nasasaktan. Patuloy pa rin kinikip natin ang mga pain na nadinulot ng ibang tao sa atin. Tayo ang nakakulong, hindi sila. Palayain natin ang ating sarili by giving forgiveness to them. This is how your Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother and sister from your heart. Ngayon, anong aral ng talinghaga dyan? Tinanong ni Peter, Panginoon, ilang beses, tama ba magpatawad ako ng 7 times? Ang sagot ng Panginoon, not 7 times, but 70 times 7. Ala, ano kaya yun? Hindi ko maintindihan. Why 70 times 7? Sabi dyan, ano yung sunod na slide? Masyadong malaki yung akin dito. Why 70 times 7? Essentially, Jesus saying this, keep on forgiving until you experience the freedom of forgiveness. Forgiveness requires a lifetime of forgiving, but it's important to the Lord. We must continue forgiving until the matter has been settled in our hearts. Ito lang po talaga yung the bottom line yan eh. Paano ba natin kinikilala ang ating sarili nung lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tawad? Makasalanan ba o hindi? Malaki ba ang kasalanan o hindi? Malaki. Iyon nagagawa ba ng ibang tao sa atin kasing laki na nagawa natin sa harapan ng Diyos? Na mangangahulugan ng buhay niya? Hindi, di ba? Yun ang pinupoint ng Panginoon eh. Maging tulad ka ng isang bata, marunong magpasalamat. Bigyan mo yan ng maliit na bagay para sa kanya napakalaking bagay. Tama ba? Noon kami, tuwan-tuwa na kami sa laro ang sardinas lang na lata. Hindi alam niya na. Ang sardinas kasi dati, malalapad, ganyan. Ganon. So, kukuha kami ng barbecue stick o kaya kawayan, pabibilugin namin. Tapos, bibilugin namin yung tsinelas. Gagawing gulong. Ihilayin namin yan. Masaya na kami na, meron na kaming car. Tapos lalagyan namin ko na. Para mas high-tech, helicopter. Kukuha kami ng 2 lata ng Alaska. Yung isa, hihiwain namin yung gilid. Tapos pabubukahin namin ganyan yung nahiwa na parang LC. Tapos nakapatong siya sa isang lata na nakalagay sa stick na may kahoy. Pagka gumugulong ito, gugulong din yung iikot ganon. Oh, helicopter na. Ang saya-saya ng buhay namin. Di ba? Ganon yung mga laruan namin noon. Bakit? Bata eh. Napakadaling masiyahan ang bata. Mga bagay na tinatanggap niya ang saya-saya, lalo na kapag galing sa magulang. When we act like a child before God and accept His greatest love and forgiveness, we can also accept others as a child na nagkakasala din sa atin. Di ba? Mukha natin.
Unless makita natin, ang tingin kasi dito ng Panginoon gusto niya i-point out, milyon-milyon ang pinatawad sa'yo, bakit yung may utang lang na 500 hindi mo kayang mapatawad? Kaya tawag niya, masama ka, sabi ng Panginoon. Ipakukulong kita. At yun po ang mararanasan natin. Hindi man tayo literal na ikinukulong sa literal na kulungan, pero nakukulong tayo sa kalungkutan. Nakukulong tayo sa sama ng loob. Kaya ang bilis yung tumanda. Di ba? Ay, 40 ka lang pala. Akala ko senior citizen ka na. Parang ganon. Nakukulong tayo sa galit. Na kahit sino na lang tao, nadadali natin ng pagkagalit natin, naapektuhan ang relasyon natin sa ibang tao. Wala namang kinalaman doon sa nangyari sa nakaraan mo yung tao, biglang parang siya yung gumawa ng kasalanan sa'yo. Nakukulong tayo saan? Sa kadiliman ng parang wala nang kabuluhan ng buhay natin. Yun yung naging parusa doon sa hindi nagpatawad, nakulong siya. Na unless may ibigay niya yung pagpapatawad uli doon sa tao, saka siya lalaya. Kaya kung meron man nakasakit sa atin, masakit man sa iisipin natin, parang ang hirap, parang sugat na napakalalim, mas malalim ang sugat ni Kristo na tinamo para sa atin. Kasi nangahulugan niya ng buhay niya. Kung nahihirapan po kayo magpatawad, dalahin niyo lang po ngayon ang mensaheng ito. Kayo po talaga ang totoong nasasaktan. Hindi ang taong nakasakit sa inyo. Minsan lang niyang ginawa, pero paulit-ulit kayong nasasaktan. Tuwing gigising kayo, nasasaktan kayo. Tuwing maalala nyo, nagagalit kayo. Tuwing makikita nyo siyang masaya, ikaw ay nalulugmok sa kalungkutan. Gusto nyo ba ng ganung buhay? Ayoko yun. Kaya regaluhan natin ang sarili natin. Forgiveness is a gift to yourself. Release it to the people who hurt us. $70 times 7 it is the amount of our debts to God that has been canceled. Yun po ang ibig sabihin ng 70 times. Ito yung amount ng utang natin na kinancel ng Panginoon sa atin. Because He is compassionate and forgiving, that through Jesus we receive mercy and grace from the Lord. So yung 70 times 7 na yon, hindi po para sa mga nagkakasala. Para sa atin po yun. Nakuha nyo? Kasi ganun kalaki ang utang natin na pinatawad ng Diyos. Naintindihan natin 70 times 7 now. It is not para sa tao na nagkasala sa atin, kundi sa atin na pinatawad ng Diyos ng napakalaking utang. Yun po ang ibig sabihin ng 70 times 7. It is the amount of our debts to God that has been canceled through Jesus Christ. Kaya kung hindi natin patatawarin ang ating kapwa, ikukulong tayo sa mga nabanggit ko ng kulungan. Gusto nyo bang nakakulong? Ayoko nga. Sino rito nakakulong? Gusto nyo lumaya? Let it go. Let it go. Kung hindi nyo po kayang puntahan ng tao, sulatan nyo siya. Ako, si tatay, talagang gusto kong i-confront dahil ganito, sasaktan na kami, ganyan. Kasi nung namatay si nanay, para nawala direksyon niya sa buhay, kung saan nag-uuwi, lasing na lasing. Siyempre kami din, hindi ko siya ma-confront. Alam niyo, ginawa ko, kinuha ko ang kalendaryo na malaki, kumuha ko ng pentel pen, sinulat ko lahat ng nararamdaman ko doon. Pag akyat niya sa hagdan, napatigil siya, umiyak siya, bumaba. Kinausap ako.
Anak, hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman ninyo. Niyakap niya kami. May siya ng sorry. Go and show his fault. Hindi, wag nating antayin lumapit sa atin. Hindi sila lalapit sa atin. Antayin natin. So, in closing, ay sabi na, do not sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. So, wag natin hayaan i-control tayo ng galit natin. At wag palulubugin ang araw. Kung gabi kayo nagalit, bago sumikat ang araw, bulabugin niyo, oy, mag-usap tayo. Ayan. So, eto po, pag-isipan natin. Next slide. Think of someone who have hurt you or the other way, yung nasaktan ninyo. Follow the scripture instructions. Go and tell his her fault and be reconciled to him. Kaya? Pag hindi kaya, ipag-pray natin. Kung hindi kaya sa verbal, sumulat. O kaya mag-record ng video para hindi nyo kaharap pa rin kayo, nakikita yung mukha nyo. Ang daming paraan. Kung hindi nyo kaya i-confront ng face-to-face, mag-video kayo, mag-send kayo ng video. O kaya letter, sulat. Huwag nyo ipopost sa Facebook, ha? Pa-please lang. Don't post. Pwedeng personal message, but do not post. Hindi po yan recommended. Kahit sinasabi, pinatatawad ka na kasi ganito ginawa mo sa akin. Di nilalantad mo lang din yung ginawa ng tao, di lalo magagalit yun sa'yo. Kaya sabi dyan, you and him alone. Tama, yun ang unang instruction eh. You and him alone. Sa yung dalawa. Sino po? Meron ba kayo naiisip? Lista nyo ngayon. O kung nasa isip nyo na, dahil naisip nyo pa lang, galit na kayo. Now, go and tell his fault. Yung naisip nyo pa lang ang pangalan niya, kumukulo na dugo nyo. Kung sino man siya, panalangin natin siya. Then, forgiving others is not only a gift for those who hurt you. Forgiveness is indeed gift to yourself. Give yourself a break. Give yourself a break. Tama na yon. Yung pagod na ramdaman natin, sakit na ramdaman natin, dahil sa pagkikip natin ng sakit na nagawa ng kapwa sa atin, i-let go na natin. Why? Because we are forgiven to forgive. Amen? We are forgiven to forgive. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Masakit yung nararamdaman namin pagdating po sa mga usapin ng pagpapatawad. Dahil kami po ay talagang nasugatan, saktan. Minsan, kahit salita lang ito, or pakikitungo, or mismong akto o aksyon na ginawa sa amin. Pero lahat po yun, Panginoon, ay may consider naming belong to the past. And Lord, kami po ay tumanggap na napakalaking pagpapatawad dahil nagmakaawa po kami sa inyo. Nahabag po kayo sa amin. At pinatawad at kinansel ninyo napakalaking pagkakautang namin. Ngayon, kung meron man pong kapatid namin na makagawa ng magkakasala, hindi naman kasing laki na nagawa ng kasalanan namin sa harapan ninyo. Tulungan niyo po kami maging mahabagin katulad po ng pagkahabag na binigay niyo sa amin. Tulungan niyo po kami magkaroon ng compassionate heart to those people at ituring namin silang parang bata na hindi naiintindihan ng mga bagay-bagay kung bakit nagagawa nila. At mag-akto naman kaming bilang mga bata na mabilis magpatawad. Gaya ng kayo na nagsabi, maliban na kami ay umakto at maging katulad ng isang bata, hindi kami makakarating sa kaharian ng langit. Ito po ilagay niyo sa amin, Panginoon. Magkaroon po kami ng act
mag-act kami, mag-turn and act like a child and accept everyone as a child na marami din pagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa iyo ko po pinagkakatiwalang mensaheng ito. Sa paglabas namin sa lugar na to, taglayin namin, nabigay namin ang aming sarili ng laya at bigyan namin ang sarili namin ng regalo ng pag-ibig at sa pamagitan ito po ay pakikita namin sa pamagitan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Dahil ito rin po ang tatanggapin namin pagpapatawad mula sa inyo. Yung kalayaan na to ay katumbas ng pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo in Jesus' name.